Good day mga ka-Fixit! Tamang diskarte sa pag-parking. Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. Nandito tayo ngayon sa Aguinaldo Highway at tayo ay magle-left turn papunta dito sa Walter Mart. Dito yan sa may Dasmariñas, Cavite mga ka-Fixit. Sa nakakaalam ng lugar na ito, shoutout po sa inyo. So dito mag-iingat tayo sa pagpasok kasi minsan pag naka-go doon mabibilis yung ibang sasakyan, lalong lalo na yung mga nakamotor. So ingat po sa mga ganitong sitwasyon. So pagpasok natin dito sa parking space, nandito pa lamang ako, inoobserbahan ko na, tinitignan ko na kung saan yung mga empty parking space, yung mga bakante. So what I'm looking at sa mga panahon na ito ay yung mga parking space na kung saan merong shade. Yan, kagaya niya, no? Yung may shade sa puno para medyo malilim dahil magpa-parking tayo sa kainitan ng araw. So importante na kung may parking space na bakante na may shade ng puno, so doon tayo mag-parking. O kung may inside parking, mas maganda doon kayo mag-parking para pagdating ninyo, pagbalik ninyo sa inyong sasakyan, hindi siya ganun kainit. Okay? So isa yan sa mga diskarte sa parking. So hanap din tayo ng parking na kung saan wala tayong katabi, mas maganda para mas madali yung magiging parking natin, lalo na kapag baguhan pa lamang po tayo nagmamaneho. So mas magiging madali po yung pagparking natin kung wala pong katabi yung ating sasakyan sa ating pagparking. So less hassle, less prone sa disgrasya dahil hindi tayo makakasagi ng ibang sasakyan as long as we follow the rules of parking, lalong lalo na yung sa mga linya. So yung ibang ginagawa, halimbawa kagaya nito, kung wala pang empty parking space, hihinto sila kung pwede doon sa may bukana or dito. So mag-iintayan ng safe opportunity or mag-aantayan ng bakante, yung may aalis mga ka-Fixit. So ang diskarte ko kasi sa pinakadulo ko pumunta, tapos ibababa ko muna yung family ko dito sa entrada or sa entrance ng Walter Mart, dito sa may side entrance. Tapos saka ako maghahanap ng parking space para sila nasa loob na at magawa na nila yung ibang gusto nilang gawin or makapag-antay na lamang sila doon sa loob. Tapos ako, kung matagalan man ako sa paghanap ng parking space, at least hindi na sila maiinip, no? So ibababa muna natin sila dito mga ka-Fixit. Ayan, mag-hazard lamang ako, mag-handbrake. At bye, see you later. Bye. Okay. See you later. Love you. Ayan, nandun na sila, papasok na sila sa loob. So brake pedal, disengage natin yung ating handbrake, clutch all the way down, first gear. So alisin ko na sa hazard at tayo ay magsisignal dahil lalabas tayo, left turn mga ka-Fixit. Ayan, so yung nakita kong parking space kanina, may nakita ako doon na shade, sana empty pa rin siya ngayon or bakante pa rin siya ngayon. So doon tayo pupunta mga ka-Fixit kasi kainitan ng araw, around 11:39 po ngayon. So syempre maaabutan ng init yung ating sasakyan sa parking space, no? Kaso na parkingan na pala mga ka-Fixit. Ayan. So wala nang empty parking space dito. Ayan. Empty ba yan? Tingnan nga natin. O yun, swerte. Di ba mga ka-Fixit, tingnan niyo yung parking space na yan, no? Di ba? Walang naka-parking, so magandang parking spot to kasi merong puno. So maya maya lang pag medyo nag-iba na yung direksyon ng araw, matatakpan na ng shade ng puno yung ating sasakyan at hindi siya masyadong iinit. So sa ganito mga diskarte dyan mga ka-Fixit, mas maganda sana kung makakaabante pa tayo doon kaso may harang. So ang gagawin ko dito, 45 degrees reverse bay parking, pero medyo may correction kasi hindi ko siya mapa 45 degrees dahil meron pong nakaharang dito mga ka-Fixit to. Okay, so medyo nakatapat na tayo sa parking space na yan. So medyo iaabante ko ng konti at tayo ay aatras. Magko-correction na lamang tayo ng konti mga ka-Fixit. Okay, so ayan, abante ulit. Tingnan nyo paano ko ino-operate yung ating clutch pedal. So pinaka-importante sa ganito, mapa-manual man or automatic yung sasakyan, go very very slowly sa parking, no? Kasi pag mabilis ka, medyo delikado tsaka prone to mistakes and mas maraming correction ang gagawin mo kung masyado ka mabilis mag-parking. So take your time when parking mga ka-Fixit. Ayan, kita mo, inoobserbahan ko yung ating side mirrors and rear view mirror. Very handy yung ating rear view camera. Kitang kita ko sa rear view camera natin. Ayan.
So i-straighten up ko yung ating wheel as much as possible, and inoobserbahan ko, tinitingnan ko sa ating side mirror. Tingnan mo, kitang kita ko na doon yung parking space. Meron tayong enough space dito sa kaliwa, doon sa yellow line, and doon sa barrier na nasa likod. Ganon din dito sa side na ito, sa kanang bahagi ng parking space na ito. So atras tayo pa unti-unti. Obserbahan mo din yung ating rear view camera. Kita mo yung green medyo malayo pa yan. Pag nasa dilaw na, medyo malapit na. Pagka red, malapit na yung guhit, no? So atras tayo unti-unti, dahan-dahan. Ayan. So kung medyo nahihirapan ka magtansya dun sa barrier or dun sa stopper ng gulong, so dahan-dahanin mo lang yung pag-atras hanggang sa maramdaman mo. Ayan, naramdaman ko tumama na yung likurang gulong ng ating sasakyan dun sa stopper. So pwede na ako mag-brake pedal at disengage ko yung ating engage ko sa neutral yung ating transmission, and engage ko yung ating handbrake, mga ka-fixit. So naka-parking tayo ng eksakto dito sa parking space na ito. So para mapakita ko sa iyo yan, mga ka-fixit, bababa ako ng sasakyan. Pasensya na, nakachinelas lang ako ngayon. Ayan, kita mo naman mga ka-fixit, oh. Meron tayong enough space dito sa kaliwang bahagi ng sasakyan. Kita mo yung stopper ng gulong. At pag lumipat dito tayo sa kanang bahagi ng sasakyan, ayan, meron din tayong enough space dyan. So eksakto yung pagkaka-parking natin ng ating sasakyan dito sa parking space na ito. At napakaganda dahil merong shade ng puno yung ating parking space. So ganyan din ang gawin mong diskarte, mga ka-fixit, kapag ka magpa-parking ka. Kasi ako, ang ginagawa ko na pagpa-parking, pagka nakapag-grocery naman na kami, paglabas namin galing dito sa grocery na ito, ayaano ko na lamang yung cart doon sa may kanto, tapos saka ko pipick upin kasama sila, iniiwanan ko na sila doon. So yun lang, kung saan man kayo nag-grocery o kung saan man yung activity ninyo sa mall, kung saan man yan, pag-aralan ninyo yung inyong pinagpaparkingan para makahanap kayo ng tamang diskarte na nararapat para sa parking space na yun at para sa inyong sasakyan. So medyo magbabari din yan, depende sa laki at haba ng inyong sasakyan, ano? Pero ako, ito yung diskarte ko. Binahagi ko lamang sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung ano yung applicable sa inyo, mga ka-fixit, i-absorb ninyo. Okay? So pwede rin naman na forward bay parking yung ginawa ko para pag maglo-load tayo ng ating pinamili is doon na tayo maglo-load. Pero actually mas advisable na reverse bay parking po yung gagawin natin. Pansinin niyo, karamihan sa mga sasakyan na nakaparada dito, reverse bay parking po yung ginagawa. Bihirang-bihira ka makakakita ng forward bay parking kagaya nitong sasakyan na to. Okay? So depende po yan sa inyo, mga ka-fixit. Ako, binibigyan ko lamang po kayo ng payo para mas maging mapadali po yung inyong pagmamaneho. Okay? So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Again, thank you for watching. I am Dennis of Fix It Tennis saying, hanggang sa muli, paalam!